any presence of evil, any fear, any spirit of lies and falsehood, we reject, rebuke, and shatter through the light of the gospel. And we pray, Holy Spirit, that you will be upon us. Dalangin namin, Espiritong Banal, kalooban nyo kami na makaunawa ng salita ng Diyos. Bigyan nyo kami ng kakayahan na maunawaan ang mga hiwaga at ito mabigyan namin ng aplikasyon sa aming buhay. And Father, we pray that you will lift up only your name. Use your servant as your tool, O Lord, as your instrument, but we like you to be our speaker. Speak to each one of us. From your heart, O Father, speak to each one of us. Ang inyo pong kalooban ang maganap. Maring may iba-iba kaming layunin sa pagparito, subalit yan aming isinusuko sa inyo. Ang layunin nyo ang makapangyari, ang kalooban nyo ang maganap, at ang pangalan nyo ang mataas. Speak to your people. Feed us. Challenge us. Heal us, O Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At atin pong nabatid at lalo nang na-appreciate that God loves us. Parang sinasabi natin, ang dami-daming tao nangangailangan ng love kung saan-saan naghahanap. Samantalang ang Diyos ay umiibig. At samantalang ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Hindi natin kailangan lumayo kung talagang pag-ibig ang ating hinahanap. Siyempre, love begets love. Kung ang pamagat naman ay love God. Parang napakahirap sabihin sa ilan sa atin niyang, I love you, Lord. Kasi sabihin natin, hindi ko naman talaga nararamdaman, hindi ko namimiss ang Diyos. May mga ganong klaseng feeling. Meron naman talagang with feelings, we can say, I love you, Lord. But what is man's love for God? First of all, ang pag-ibig po ng tao para sa Diyos ay marapat lang tanggapin ng Diyos. Man's love for God was and is well-earned and well-deserved by God. Bakit? God created us. Nilikha tayo ng Diyos. Yun palang sapat ng dahilan para natin siya mahalin eh. Pero hindi lang yon. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos nung tayo ay nagkamali at lumayo sa Kanya, iniligtas pa tayo. God sent His only begotten Son to die in our place. So siya, ang ating mandilikha, siya pa yung ating tagapagligtas. Sa iba't ibang mga religions, makikita nyo yung mga tao, sila ang nagdadala ng offering sa kanilang Diyos. Sa mga Diyos-Diyosan. Hati mga buhay ng mga bata, ibinibigay nila, sinusunog, kung ano-ano. Pero itong Christianity is very unique. That God is the one who made an offering for the people. And God offered Himself. Siya ang namatay para kabayaran ng kasalanan ng mga tao. Yun pa lang, napakagandang dahilan na upang siya mahalin natin. Pangalawang napakagandang dahilan. Pero meron pang pangatlo. God provides for us. Sa lahat ng ating pangangailangan, God has provided. In fact, if the Lord has not provided for your every need, you will not be here today. Dapat namatay na tayo somewhere sa gutom, sa uhaw, hindi na tayo na-protect. Wala na tayo dapat dito. Your very presence is a testimony to the fact and is a proof to the fact that God has been a good provider. Sa katunayan, yung mga nagjejeta at pinipilit talaga na labanan ng tukso ng sobrang pagkain, isang malaking patotoo that God really provides, tayo pa ang umaayaw. Tayo pa ang umiiwas. God provides. And then, there's another reason why our love is well-deserved by God. God forgives us. In other words, God always gives and forgives. Paano nyo pa ba naman hindi mamamahal ang isang ganyang uri ng pagtingin? God created us, God saved us, God provides for us, and God continues to forgive us even while we commit errors. Kumisan tayong mga tao, pag meron tayong minamahal, meron tayong nailigtas, meron tayong tinutulungan, binibigyan ng provision, aba, ang higpit-higpit na natin. Pag nagkamali yun talagang sinusumbatan na agad at sinusukat. But God, who created us, who died for us, who provides for us, even continues to forgive. Ang bait-bait niya. Kaya nakikita po natin that our God, our love for God is well deserved by Him. Now, what else can we say about man's love for God? It is expected of God's people. Kung tayo ay anak ng Diyos, inaasahan lang na mahal natin ang Diyos. Karapat-dapat lang. Bihira naman yata kung meron man anak na hindi nagmamahal sa magulang. Minsan nagtatampo,
Kuminsan, akala mo hindi mo mahal dahil teenager ka pa lang, lagi kang pinipigil, pero pag laki-laki mo, nagkaedad ka sa mga, ay tama pala siya. Kaya pala, mahal na mahal ko siya. Kaya lang kuminsan may mga moments that love is clouded by our personal interests. But then, it is expected of God's children to love Him. Sabi sa John 8:42, Jesus said to them, if God were your Father, kung anak ka talaga ng Diyos, ama mo siya, you would love me. Kung anak ka ng Diyos, mamahalin mo ako, sabi ni Jesus. For I came from God, and now am here. Ako'y galing sa Diyos, ako'y anak ng Diyos, so kung talagang anak ka ng Diyos, dapat mahal mo ako. It is expected of God's people. So first, it is well-deserved, then it is expected. What else can we say of man's love for God? It is commanded by God. Sabi sa Matthew 22:37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Utos pa rin. Napakahalagang mga dahilan kung bakit dapat mahalin ng Diyos. God deserves it. It is expected of God's people. And 3, it is commanded. Any of those 3 reasons is enough for us to love God. Tapos 3 pa. Ngayon, how can we express our love for God? Kuminsan ang hirap ipahayag. Mabuti pa, mahal mo yung aso o bigyan mo ng pagkain, tapik-tapikin mo. Madaling ipakita. O mahal mo yung girlfriend mo, bigyan mo ng tsoklateng konting puso. Mahal mo ang nanay mo, entregahan mo. Di ba? O mahal mo ang iyong asawa, alalahanin mo siya, ganito, ganito. Madali, ipakita. Abutan mo ng malamig na tubig, abutan mo ng kape o ano. Madaling ipakita. Pero paano ipinapakita ang pag-ibig sa Diyos? Parang napaka-abstract. Kaya maraming mga tao hindi naiintindihan. Paano ko nga ba mamahalin ng Diyos? Hindi ko naman siya pwedeng abutan ng kape o kamutin ng likod. Paano ko siya mamahalin? Our love for God, first and foremost, need not be emotional. Lagi kasi natin ina-equate yung love with emotion. Marami sa atin parang hindi emotionally involved para tuloy hindi natin mahal ang Diyos. Although a lot of us are so blessed that even that love for God is expressed through emotions. Nararamdaman din, may emosyon. Mabuti, maganda yun. Pero hindi lahat kasi ng tao emosyonal. Di po ba? Kaya tuloy, pag hindi ka emosyonal, akala mo hindi ka na rin umiibig. Akala mo hindi mo mahal. But then, love for God can be expressed through many ways. And some of these are, number 1, obedience. Hindi nyo malaman kung paano nyo mamahalin ng Diyos? Sundin nyo siya. Pagmamahal yun. Kasi ang sabi sa John 14:24, he who does not love me will not obey my teaching. Ang linaw-linaw ng sinabi ng Panginoon, he who does not love me will not obey my teaching. Therefore, pag binaligtad, he who loves me will obey my teaching. Namang problema tayo kung paano makikipagmahalan sa Diyos, hindi natin maipahayag, hindi niyo siya maabot. Nasaan siya? Paano ko gagawin? Obey. That is love. Para mga anak, mahal yung mga magulang nyo, sundin sila. Liba nilang pinapagawa sa inyo mali o masama. Isa yan sa pinakamadadaling at pinakakitang-kita, pinaka-obvious, pinaka-tangible ways to express love. Niya, obey. Sabi sa John 14:15, if you love me, you will obey what I command. Kaya huwag tayong sabi, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord, pataas-taas ng kamay at luha-luha, I love you, tapos hindi naman sumusunod. But if you love me, you will obey my commands. John 2:5, sabi niyang mother ni Jesus sa mga servants, do whatever He tells you. Obedience. And 1 John 5:3 is very clear. This is love for God, to obey His commands. So nakakita na tayo ng isang malinaw, madaling makita at madaling masukat na paraan kung paano natin iibigin ang Diyos. Remember, it is commanded of us to love God. Not to love God is to sin. Pero huwag naman dahil sa takot, kaya natin siya mamahalin. Dahil well-deserved naman niya yon. Napag-usapan na natin ang mga dahilan. Di po ba? It is well-deserved. It is expected of us. So paano ipapahayag? 1 is through obedience. If you love God, obey Him. Then, another way to express our love for God, service. Serve God. Matthew 6:24, no one can serve 2 masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other.
you cannot serve both God and money. Meaning, may expected pala that God is to be treated as a master. A master must be obeyed. And this is one form of showing our love, to serve. Sabi nga nila, at pabalik-balik, we just revise it a little bit, you can serve without loving. Pwede naman eh. Binabayaran kayo, utusan kayo, pwede kayo maglingkod without love. But you cannot love without serving. Pag talagang may love, may service. Kaya nakita nyo kung gaano kamahal ng mga nanay, mga anak nila, gigising ng maaga, pagluluto, paglalaba, kung ano-ano. Service. This is love. Hindi pwedeng sabihin mo, mahal kita, pero hindi kita saservan. Love is equated with service. So we love God, we serve God. Third, how else can we show and express our love for God? Service to fellow men. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos at naglilingkod sa Diyos ay naglilingkod sa kanyang kapwa. Dahil ang totoo, hindi naman natin pwedeng paglingkuran ang Diyos directly dahil wala naman siyang kailangan. Pero ang sabi niya, kung anong ginagawa niyo dito sa mga pinakamaliliit na mga ito, sa mga pinakadukha, pinakakawawa, yun ay ginagawa niyo para sa akin. You want to serve God? Serve your fellow men. Hindi mo naaabutan ang Diyos ng nilugaw, pero pwede ka mag-abot ng nilugaw sa isang may sakit. Hindi natin nasisilungan ng payong, hindi pwedeng isukob ang Diyos sa payong dahil hindi naman siya nababasa ng ulan, pero pwede ka magsukob ng iba. Hindi naman natin ang Diyos pwedeng pautangin, pero pwede tayong magbigay sa iba. At ang Diyos hindi natin pwedeng patawarin dahil wala naman siyang sukat ihingi ng tawad, pero pwede tayong magpatawad sa iba. Sapagkat lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, lalong-lalo sa kapatiran, ay ginagawa natin para sa Kanya o ginagawa natin sa Kanya. So John 21:15-17, when they had finished eating, alam niyo po itong Pedro, napakalakas ng loob magsabi kay Lord, ako'y mamamatay para sa iyo, hindi kita itatanggi kahit kailan. Sabi ni Lord, dahan-dahan kasi mapagsasalita sapagkat baka kainin mo yung mga sinasabi mo. In anyway, itinatwa ni Pedro ang Panginoon 3 beses. Noong nagkakahulihan na, at siya ina-identify na kasama ni Jesus of Nazareth, itinatwa na niya, hindi ko kilala yan, hindi ako kasama. Hindi, kamukha ka pa nga ng punto eh. Hanggang nagmura pa siya para lang masabing, ay hindi nga ito alagad ni Kristo na nagbumura. Lahat na nang pwede niyang gawin para itatwa, huwag lang siyang mapahamak at mahuli. In other words, 3 beses niyang idinenay ang Panginoon eh. Pagkatapos ang Panginoon ay nabuhay na muli, anong nakita niyang ginagawa nila Pedro? Nangingisda na naman, ginawa na ngang fishers of men, naging na namang fishermen. Bumalik sila sa dati. Nalimutan nila yung dapat nilang gawin para sa Panginoon, takot ang nangibabaw sa kanila, at yung personal na mga pangangailangan, needs and personal agenda. So they went back fishing. At pagkatapos, nung nangingisda sila, nakita nila ang Panginoon doon sa may pampang, nag-iihaw na ng isda, hindi naman ng isda, no? At nung sila ay lumapit, sila ay pinapakain. Pinaglilingkuran sila at namagitan kay Pedro at sa Panginoon tong usapan na ito. Sabi niya, when they had finished eating, John 21:15-17, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than these? Siguro more than this fish. Dahil bakit fishing na naman ang ginagawa niya? No? More than this, your personal interest, your personal agenda, your personal needs. Sabi, yes, Lord, you know that I love you. Sabi ng Panginoon, Eddie, feed my sheep. Then again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Then Jesus said, take care of my sheep. Pangatlong beses, tinanong naman siya, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus had asked him the 3rd time, do you love me? And he said, Lord, you know all things. You know that I love you. And Jesus said, feed my sheep. 3 beses na idinenay ni Pedro ang Panginoon. Kaya 3 beses siyang tinanong ng Panginoon. Ang ganda-ganda ng mga even numbers. No? 3 hakbang bumaba si Peter sa deny. Denial 1, 2, 3. So tinanong siya, do you love me? Nakaakyat siya, yes. Do you love me? Yes. Tumakyat siya, yes. So bale, na-restore siya sa kanyang former place. But beyond that, there was a very deep
thing that was happening between Peter and the Lord. Kasi ang ginamit dito sa Greek, if you will read it in Greek, ang sabi ng Panginoon, Peter, do you agape me? The highest form of love, yung talagang sukdulan. Sabi naman ni Peter, yes, Lord, you know, I phileo you. The second level of love. At least honest si Peter. Sabi niya, therefore, feed my lambs. In other words, kung mahal mo ako, pakainin mo itong aking mga anak. Tinanong na naman ng Panginoon si Peter, sabi ni Lord, do you agape me? Sagot na naman ng Peter, Lord, you know that, yes, Lord, I phileo you. Tend my flock, take care of my people. Ang sabi ng Panginoon, yung pala't mahal mo ako. The third time, diba? Nasakta na si Peter. Dahil nung third time, ang sabi na ni Lord, Peter, do you phileo me? Ibinaba na rin ni Lord yung tanong at yung expectation. Nasaktan si Peter dahil yun ang totoo. Sabi niya, Lord, you know everything. Paano ko maglilihim sa'yo? Alam mo naman, I only phileo you. Sabi niya, never mind, feed my lambs. Kaya ang ganda pag binasa mo siya sa Greek, yung nuances. You know, English is a very handicapped language. Sa English, yung love, love lang eh. Love, 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 kahit ano. Di ba? Sa Greek, may 3 degree pa. Agape, phileo, eros. Iba pa yung eros, the cheapest form of love, yung erotic love, yun, yung eros. Di ba? Yun yung pinakamababa. Kaya pag may mga badalaga, pag may nagsabi sa inyong binata, I love you, ano, do you eros me? Do you phileo me? O do you agape me? Bistado agad. Di ba? In any case, sabi niya, mahal mo pala ako, therefore, feed my people. Mahal niyo ang Diyos? Mahalin niyo ang kanyang mga anak. Ang dali-dali kasi mga Kristyano maging hypocrite. I love you, Lord, patulo-tulo pa ang luha at bla bla bla. Tapos hindi naman mahal yung katabi. Diba? You don't care kung if drops dead. Tawagin ng Asheret, ipadampot ang bangkay. So, hindi totoo. Kasi pinakita dito ni Lord mahal mo ako, serve your fellow men. Yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. And another expression, hindi lang service. Love for God means love for our fellow men. Kaya maraming tao nawawala ng gana sa mga relihiyosa at mga relihiyoso. Dasal ng dasal, simba ng simba. Wala namang pag-ibig. Kaya tuloy yung mga disillusion about religion eh. Kung katulad lang naman itong mga hypocrites ito, wag na. Because the people of God will be known because of and for their love. Why? Because our God is a God of love. You want to really express your love for God? Love your fellow men. Once more, hindi emosyonal. Kasi alangan mga ma-emotional involved ka kahit kanino na lang. But to love a person is to serve, to be committed to his or her well-being. That is love. So hindi ka dapat ma-embarrass sinasabi mo sa brother o sister, I love you. May ano yan, parang, is he or isn't he? Bakit niya nila-love ako? Eros yata yung iniisip niyo na love. Di ba? Yung phileo, filial love. Yung pang-familia. Yung pang-tate, kuya. You know, regardless of gender. Merong ganung love. Love for fellow men. Sabi sa Mark 12:23, ano daw ang mahalaga? To love God with all your heart and with all your understanding and with all your strength and to love your neighbor as yourself. It is more important than all burnt offerings and sacrifices. Higit na mahalaga sa Diyos yung pag-ibig natin sa ating kapwa kesa sa mga kung ano-anong mga sakripisyo. Hindi ako kakain ito, hindi ako kakain yan, magtitiis ako, magpapakamartir ako, mag-o-offer ako nito, etong akin donation. Mahalaga yung mga bagay na yon, subalit mas pinahalagahan ng Diyos ang pag-ibig sa kapwa. At sinabi, love your neighbor as yourself. So mahalaga rin mga kapatid sa pag-ibig natin na marunong tayong umibig sa ating sarili. Kasi ang sabi, love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, kung gusto mong taasan ang pag-ibig sa iyong neighbor, taasan mo rin ang pag-ibig sa iyong sarili. Mahalin mo rin ang iyong sarili. Kasi kung paano mo lang minamahal ang sarili mo, dun mo lang mamamahal ang iba. Hindi naman tayo tinuturuan na magpakamartir at huwag mahalin ang sarili. Pero sabi, huwag mo lang mahalin ang sarili mo higit sa pagmamahal mo sa kapwa mo. Ibig sabihin, ayaw mo na ikaw ay sinusutsutan, huwag ka mang sutsut sa iba.
Ayaw mo na ikaw ay ginagaspang-gaspangan ng kilos, huwag kang maging magaspang. Ayaw mo na pag-uusap-usapan ka, huwag kang mag-usap-usap tungkol sa iba. Sabi, kung paano mo minamahal ang iyong sarili, mahalin mo yung kapwa. At yun ang isang pinakamabisang pagpapahayag ng pag-ibig natin sa Diyos. Love your neighbor as yourself. 1 John 4:20, if anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Kaya gusto ko mga kapatid, ito, pagbulay-bulayan natin mabuti itong verse na to. Kasi sometimes even in one church may nag-aaway. Magkapatiran, nag-aaway. Naglalabanan sa pagiging deacon, naglalabanan kung sino ang magiging pianista, mga kapatid na nagtatalo-talo, nagdi-divide, maghahati-hati sa mga flock, sisiraan si kabila. Come on! Pag ginagawa na yan, wala na dapat maniwala. Kasi kahit gaano kaganda ng doktrina, kahit gaano kataas ang pinag-aralan sa theology, kahit gaano kahusay mag-preach, kahit gaano kahusay magdasal, at kahit gaano kahusay magturo ng mga Bible study, pag nakikipag-away siya, lalo sa kapwa niya Kristiyano, wala na siyang right kasi nakita mo na hindi niya mahal ang Diyos. Sabi, paano mo naman mamamahal yung Diyos na hindi mo nakikita kung itong nakikita mo na hindi mo pa mamahal? Paano ka pa makaka-relate sa hindi mo nakikita? Kaya ang sabi, mahal mo pala ang Diyos, edi mahalin mo ang iyong kapwa. There are many doctrines that are important. But the moment you hurt someone and fight with someone over it, you lose the podium on which you can speak and from which you can address the people. Kasi wala ka ng love eh. Aanin ko ang galing ng turo kung walang love. Magigilang tayo mapagmataas kasi ang gagaling natin, ang rurunong. Aanin nyo ang husay kung walang pag-ibig. Nagagamit lang yan para magmataas, para mang-api ng kapwa. Pag ang husay-husay mo, tas wala kang pag-ibig, ano mangyayari? Di po ba? Very destructive. It is love that tempers everything. And love is and should be the primary attraction of a church. Aside from its doctrinal soundness, syempre. Dahil maraming kulto, loving. Pero eros, yung we will love you, yung pala ay makikipag-sex sila sa inyo. Ang daming ganong kulto, na yung mga leader, ang lahat ng mga asawa ng member niya, asawa na rin niya dahil siya ay loving. Meron pa na kulto na ang mga tao, they live in communities and colonies, na halo-halo sila doon, babae at lalaki, nag-aasawahan sila doon, dahil daw God is love. Eros ang pinag-uusapan nila, hindi agape. Kaya huwag tayo nagpapalito sa mga ganon. We are surrounded by many cults like this. So, anong sinasabi natin? Mahal ko pala ang Diyos, therefore, mahal ko ang aking kapwa. Sinungaling daw. Yun nagsasabi na mahal ko ang Diyos, tas hindi niya mahal ang kanyang kapatid. Again, let me be emphatic, hindi emotional love ang pinag-uusapan, kundi yung tayo ay nakalaan na gumawa ng tama para sa ikabubuti ng kapwa, kaya namimiss nyo siya, kaya hindi, love nyo siya. Hindi laging emotional. And 1 John 4:21, and He has given us this command, whoever loves God must also love his brother. Paano yun? Through service. When I serve you, I love you. Hindi kailangan na nasa wallet ko ang picture nyo at namimiss-miss ko kayo. Bip ako ng bip sa inyo na nagkape ka na ba o something. You know, romantic love yung pinag-uusapan ng mga tao kuminsan eh. But love has many forms and many facets. Romantic love happens to be the lowest doon sa rango ng love. Kaya yung romantic love, ang pinakamabilis ding mawala. Hindi po ba? Kung gaano kabilis dumadapo, gaano kabilis nawawala. And there's a very thin line between love and hatred that it is so easy to hate the one you used to love kung romantic love yun. Kaya sa romantic love, laging may binibigay si Satan na deception. Kasi lalo ang mga Pilipinong ubod ng sentimental. Talagang pag nadinig na ang tugtog. Diba? Wala na. Sira na ang tibay ng loob. At susunod na sa pag-ibig, kahit kasama at papunta sa impyerno. But to love the brethren.
But in the next series, in the next part of the series, we're going to talk more about loving the brethren. Kasi tatlo ang love na ito eh. God loves me, I love God, and I love my fellow men. But so far, and suffice for our needs now, ang pag-ibig sa Diyos is best expressed by loving, by serving other people. This must be the primary attraction of a church. Aside from doctrinal correctness. Pero alam nyo, kung minsan nagkakamali tayo sa church sa pag-attract sa mga tao. Sasabihin natin, attend our church and be saved. Diba? Pero yung salvation, na-appreciate lang yun ng mga na-saved na. Pero yung hindi pa saved, hindi nga niya alam na saved siya o hindi siya saved eh. Sa kanya, hindi issue yun. Di po ba? Magtanong kayo sa mga tao sa kalye, ano bang issue nila? Masave ang kanilang kaluluwa o may makadate sila? May mag-beep sa kanila? Di ba? Kaya nga kahit pumunta sa impyerno kaluluwa, may umibig lang, pwede na eh. Kasi mas immediate at mas naiintindihan ng tao yung kanyang need for love more than need for salvation. Pagka nga ang attraction mo, attend our church and be saved. Lalong nagkakaroon ng question mark yung mga tao eh. Ano yan? Anong klaseng salvation? Paano nyo naman nalaman na saved kayo? Kaya ang laki-laki ng issue na nangyayari. Meron naman, nadaanan ko, Christian bookstore. We have the book that can change your life. Ang presumption nila, everybody likes to change. Pero hindi yung totoo. Lalo yung mga nabubuhay sa kasalanan, huwag mong lalapitan. Sabi niya, huwag mo akong babaguhin. Totoo yun. Yung mga nasa addiction, huwag niyo sasabihin i-rehabilitate nyo sila, tatakasan kayo. Di ba? Yung may mga immoral relationship, huwag niyo sabihin, magbasa tayo ng Bible, after lesson 2, tanggal ang iyong relasyon. Ayoko mag-Bible study. Di po ba? Yung mga nagmamadyong, ayaw niyan mag-Bible study, sabihin, baka mamaya pipigil-pigilin niyo ako magmadyong, ha? Meron tayong mga Kristiyano na mga mali-maling presumption eh. Na unang-una, that people are interested with salvation. Attend and be saved. Kaya walang uma-attend, ilalangaw. Dahil konting-konting tao ang nakaka-realize sa gusto niya at kailangan niya ng salvation. So, it's not a good marketing strategy that you are selling salvation because people don't even know about the product and they don't feel a need for it. Lalo, change your life, lalo namang ayaw ng mga tao. Ang gusto lang mag-change ng life, yung absolutely desperate. Kukunti naman yun eh. Di po ba? Pero, pag sinabi mong, come here and be loved. Nakaka-intriga yata ito. Alam niyo kung bakit? Because 99.9% of people feel that they are underloved. Love naman talaga ang kailangan ng mga tao eh. Hindi po ba? Love talaga. You know why the Lord was attractive to people? Because He was loving. Hindi lang dahil ang galing-galing niya mag-lecture. Ang dami naman magaling mag-lecture eh. Di po ba? Kasi loving siya. You know what made the first century church attractive as described in the book of Acts? It's love. Sabi sa Acts, araw-araw magkakasama yung mga Kristiyano, breaking bread together, thanking God, praising God with sincere and loving hearts. Pag may nangangailangan, may nagbebenta pa ng property niya para lamang tulungan yung nangangailangan. Sabi ng iba, ay gusto kong sumali sa ganyan. There's a lot of love. It's also one of the reasons people why the church has been fairly unattractive, especially to outsiders. Wala naman talaga makitang love. Kadarating-dating pa lang yung bisita, kina-cast out na. Papangalawang attend pa lang, ipinapabasag mo na ang kanyang mga alagang Buddha at kung ano-ano. So, parang loving naman tong church na to, yung pinapahalagahan ko, tinutuligsa. Di po ba? Hindi pa niya na-appreciate yung mga religious nuances, yung mga shades of meaning ng religion eh. Tinutuligsa mo na siya, tinutuligsa mo lola niya, yung tiya niyang religyosa. Very unloving yung church kasi ang church napaka-judgmental. Kaya nakita niyo ang Panginoon, di ba? Bihirang-bihira naman mang-rebuke ka. Ang nire-rebuke lang niya lagi yung mga Pharisees, yung mga hypocrite. Pero yung mga sinners, welcome. Anong tawag kay Kristo? Friend of sinners. Pero hindi, ang mga Kristiyano ngayon,
Sobra tayo. May kaibigan ka. Halimbawa, naninigarilyo. Pag pupunta na sa church, huwag ka maninigarilyo doon, ha? Ibig sabihin, yung parang, hindi ka accepted doon. Kailangan maging kamukha ka namin para ka maging acceptable. Ibig sabihin, ano ba ako? Hindi pala ako a-acceptan dyan, eh. Bakit ako pupunta dyan? Of course, ayaw naman natin naninigarilyo sa dyan, yung mga lungs natin, baka naman magkasakit tayo. Pero ang point, ang ginagawa agad natin, pagka mayroong mga bago, pinipilit natin silang mag-conform sa atin for our own comfort and to their discomfort. So, anong nangyayari? Ayaw nila. Ano bang mabuti umattend sa'yo dyan ang nakapang-basketball dahil papunta sa basketballan mamaya o huwag na lang siyang umattend? Alam nyo, di ba? Jeprox na Jeprox siya, eh. Haba-haba ng buhok. Nasa ripe, eh. No? Kaponitel pa siguro. Ngayon, haba ng buhok na kaibigan mo, evil. Di ba? Anong suot niya? Camel's hair. So kung tutuusin mo, ano kayang equivalent nun today? Siguro naka-walking shorts siya, naka-walkman, at kung ano man ang itsura niya, hindi siya tatanggapin ng church. Si John the Baptist, kung nabubuhay ngayon, walang pag-asa kahit maging deacon. Kasi dapat clean-shaven, nakakurbata, di ba? At gentle at sumusunod sa etiquette, book of etiquette ni Wilhelmina Cruz Tapalla o kung sino man. Kaya tuloy, ang hirap para sa mga unbelievers pumunta sa church kasi we expect them to be already shining examples samantalang they have to go through the system. Dapat i-review yan. Is the church loving or judgmental? Alam nyo, meron akong Bible study na talaga namang hirap na hirap ako dahil may naninigarilyo. Pero hindi ko naman siguro dapat sabihin sa kanya, huwag ka manigarilyo kasi evil yan. Dapat ko siyang turuan at dapat siyang dumating sa point na convict siya kung mako-convict siya. Kasi ako'y teacher, hindi judge. Ituturo ko sa'yo. Sabi na sa'yo na kung gusto mo sundin yun o hindi, ba't kita panghihimasukan? Diyos nga, hindi ka pinanghihimasukan eh. Ako pang manghimasok. Kasi ang mga religious people ngayon, lumalampas sa kanilang dapat gawin. There's very little love in the church. Di ba? Sa atin lang eh, sa church na ito, come on, ganun din yun. Pag kayo, nasa inyong bahay, may bisita kayo, ano una niyong gagawin? Una silang papaupuin, di ba? Papakainin, kakausapin. Dito ang mga bisita, walang kumakausap. Pag upuan, nauna na yung mga dati. Ay, naku, bahala na yung mga bisita maghanap. Bahala sila sa buhay nila. At syempre, sa parking, nauna nang nakapark ang pastor at ang mga deacon at kung sino-sino ang mga Sanhedrin. Ang mga bisita, wala maparkan. So, uuwi na lang, lampas na. Kasi hindi, love. Nasaan yun? You will know God's people through their love. At alam nyo, if a church is loving, hindi siya judgmental, we have to lock the doors to keep the people out. Because everybody likes to be in a group that loves. So yun. The church. At hindi naman tayo nang lalab para pang uto, para dumami yung mga tao. No. Because God is love. Therefore, the church of God must be loving. Hindi, paano ka nga ba naman sa church na yan, nagkasala ka, biglang pupulpituhin ka dito. Umamin ka na! Sino sa kanila ang kalaguyo mo? Yun ho, naka-blue. Siyempre, ninenervyos ka naman. Ayoko na sa church na yan, nakakatakot. Yung sobra tayo kumisa na legalistic. Hindi ko alam kung ang gusto natin yung mga tao ay para mga asong turuan na i-display natin sa lahat na, oy, discipline sila. Pero props lang sila para mapuri yung church o yung pastor. O talaga bang iibigin mo yung mga makasalanan? The Lord was called a friend of sinners. Because He was very loving. And Jesus Christ, up to now, is still a Savior. He is not yet a judge. Sadly, nauunahan pa ng mga anak ng Diyos, yung Diyos sa panghuhusga. Kasi wala pang ginajudge ang Diyos. Meron na bang ginajudge? Pag namatay tayo, kasama na yung judgment. So, dalawa lang ang chances na ma-judge ka eh. Pag namatay ka, kasi sabi sa Hebrews 9:27, after death comes judgment. So, abang buhay pa yung tao, hindi pa siya dapat i-judge. Right? Buhay pa eh. Second, kung buhay ka pa, pero nag-second coming na, si Kristo, pagbalik niya, judge. Hindi na Savior. Judge na. So,
Huwag mong unahan ng Diyos. Either buhay pa yung tao o hindi pa nagse-second coming, we are not in the business of judging. We are in the business of loving. Marami kasi mga pastor, maraming deacons, deaconess, maraming church, mas mahigpit pa sa Diyos. At meron namang mga makasalanan, napatawad na ng Diyos, hindi pa napatawad ng kongregasyon. Isang deacon nagkasala, sabihin ng kongregasyon, 3 taon ng pagtitika bago ka uli maging deacon. Nagsisira yung tao, pinatawad na ng Diyos, yung kongregasyon di pa nagpapatawad. I don't want to be a part of that church. Di ba? Bakit ako pupunta sa church na ako ang ikikriticize, ako ang i-judge? Heto na nga ako, duguan, sugatan, pumupunta sa ospital, pagkatapos bubugbugin nyo palalo. The church must be loving. Hindi konsentidor, okay? But we accept people as they are. And then, study the Word together. And worship God together. And then, let the Holy Spirit minister to the person para siya gumaling. I can only assist. I can only say, this is what the verse says. And as the Spirit leads, this is what it means. And this is how it can be applied. But you will not be judged. All the church that is to do is to go back to the original loving chemistry of the first century church. Kita nyo, napaka-loving ng church. In one day, 3,000 people were saved. Who will not be attracted to love? Tell me. Sino? Kahit nga sino pagka iniibig mo, talagang nahuhulog ang loob sa'yo kasi minamahal mo People respond to love. So tayo mga Christians, we want to teach the gospel first. Bring the gospel of love. Hindi yung judgment. Napaka-judgmental ng church. Kita nyo, walang mangyari. Hindi nag-grow. Hindi naman tayo loving lang para dumami. Kahit ano gawin nyo, okay lang. Hindi ganon. We begin with love and acceptance. But we don't stop there. But we begin there. Then of course, you minister to people to the point na they are parts of God's family. Pwede mo na yan rebukein kasi matibay na. Di ba? Halaman man kung katatanim lang, ingat na ingat ka sa pagdilig. Pero pag matibay na, kahit pasiritan mo ng hose, alam mo, nandiyan pa rin yan kasi matibay na. Pero hindi naman kararating-rating lang, kadapo-dapo kutakot-takot na criticism ang kanyang iniintindi. We make big deals out of very, very small things. I was in Japan last week. Ang tanong ng mga iba doon, kasi mga musician mga tumutugtog sila sa kung ano-anong mga club. Pagkatapos nagwo-worship sila, Pastor, pwede ho ba ang lalaking may hikaw? Kaya ito na naman itong hikaw na to. We will go to World War III for this issue na naman. Parang, bakit ba pinapalaki ito? Kaya ng tenga mo, sot mo. Talaga ho. Baka naman nakatabingin na yung ulo mo, wala ka na sa lugar niyan. Kasi meron naman talaga big deal yung hikaw na yon. Di ba? Dahil yung iba na-offend. Sinong na-offend? Ito yung mga conservative na naman. Maraming tao mas conservative kaysa Diyos. Hindi ko naman sinasabing ine-endorse ko yung hikaw na yan. Pero ang point, come on, marami tayong ibang dapat pag-usapan kaysa laging yan na lang nang yan. Kung talagang ayaw mong paawat isuot yan, bahala ka sa buhay mo. Pag sumabit ka sa jeep, nakaladkad ka, pasensya ka. But it's a personal matter. Yung buhok-buhok lang na yan, kung susukatin ng hindi acceptable lang yung hair. Hindi ka pwede. O ang palda dapat ganito. Big deals. You know, in the absence of big things, small things become big. To small minds. Hindi yung nasa labas lang mahalaga nasa loob. If I'm going to commit an error, I like to commit on the side of being loving. Rather than on the side of being strict. Kasi ang Diyos nga natawag na friend of sinners. Para sa akin, yun hindi kapintasan. Ibig sabihin, gano'n siya ka-loving na pagkamala siyang friend of sinners. Kasi talaga namang friend siya of sinners. Di po ba? God is a friend of sinners. And we are sinners. Sabi nga ni Paul, I am the foremost of sinners. Buta na lang God is a friend of sinners. Because if God is an enemy of sinners, nobody has any hope. Not you, not me. God hates sin, but He loves the sinner. Make sure you isolate the sin from the sinner. Di po ba? Ngayon, hindi naman kung mo love nyo yung sinner, love nyo na rin yung sin. Isolate it, magkahiwala yon.
But the church must be loving. Ang bigat-bigat na ng daladala ng mundo, ang dami-dami ng problema, ang dami-dami ng hinagpis dito at doon. Pagdating ba sa church, ganun uli? Intriga na't intriga sa labas, sa church ba, ganun pa rin? Pakipagtunggali mo sa labas, pagdating ba dito, ganun na naman? Bakit pa? Ba't pa may church? Accept people as they are. Pray for them. Minister to them. Hope for the best. And let the Lord do the rest. That's what we are here for. Because we are a church. So remember, brothers and sisters, God loves you. We've got to love God. If you don't know how to express your love for God, just love your fellow men. Because whatever you do to the least of His people, you do to the Lord. Let's bow our heads before the Lord. I like to pray for people. Panginoon, sa pagpapagaling mo sa mga sugat na ito, punuin mo ng iba yung kakayahang umibig ang aming mga puso. Teach us also, Lord, to love beyond reason, to love beyond the mind and the brain, but to love because you are a God of love. Turuan mo kami, Panginoon, laging maging mapagpatawad. Habaan mo ang aming pasensya, Panginoon, sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng kakayahang maunawa, maging yung mga punto de vista at mga ideya na salungat sa mga ideya namin. At bigyan mo kami ng malasakit, maging sa mga taong lumalaban sa amin o kumakalaban sa amin, sapagkat ganyan din ang pag-ibig niyo sa amin, Panginoon. Turuan niyo kami to be above and beyond the Gentiles who love only those who love them, who love only the lovable, but teach us to love the unlovable, to do kindness to those who do evil to us. At nang sa gayon, Panginoon, the power of love will emanate from our hearts, touch the world, and win the world for you. Alam din namin, Panginoon, na napakaraming mga tao sa paligid namin, tulad din namin, sila rin ay nangangailangan ng pag-ibig. Iba't iba ang paraan ng paghanap nito, pero lahat kami nangangailangan ng pagmamahal. Nawa, Panginoon, sa pag-ibig mo at pagmamahal sa maraming tao, gamitin mo kaming kasangkapan. Dumaloy sa amin ang pag-ibig mo na yan, at kami man, Panginoon, mapuspos nito.